Kuminsan ay may temptation, may tukso na kailangan ipagmalaki mo ang iyong sarili. Kuminsan kapag isang tao bago magsalita, tayo parang ini-introduce namin. Ipinapakita namin na ito yung tao nito. Ito yung agenda niya. Bakit? Kasi idaman natin ay kuminsan din namin mas pinakibigyan kapag may marami kang agenda. Kuminsan namin takot. Isa sa magsalita ka yung sabi, walang introduction. Ang tao na lang magsasabi o maaaring yung panahon na lang magsasabi kung tutulong ka ba o hindi. Kaya kung minsan mo, bahagi yun. Ang isang katanungan yung kung minsan nakakahaba ng introduction kapag hindi yung magsasalita ay siguro nga parang makakakagyan siya ng tao pero himbaga uri ng kalisipan na kinakailangan natin makuha ng tao. Pakikinggan ng orasyon sapagkat ang dami niyang pinag-aralan, ang dami niyang posisyon, ang dami niyang award. Maliwanag po yung Ebanghelyo namin na ipinamalit na yun. Mag-ingat kayo sa mga ibang hilig magdangal na may mahamang kasaluhan. So, bahagi mo. Bagamat hindi ko naman sinasabi, pero yung kanyang pagkilos, ibang klaseng tao ito. Simple by the dress. Kaya siguro, para silipin ang ating pagkikilay-kilay, tingnan din natin na kinakailangan mong ipagmanting nila yung mga ginawa o hindi na. Sa unang pagbasa, magagawin mo ng pagbasa sa aklat ng Tobit. Nakita ko rin sa unang pagbasa namin. Kaya lang ipinakilala ni Arkanghel Rafael kung sino siya. Hindi niya pinakilala yung kanyang pagkilos. Ako si Rafael, Anghel ng Diyos. Hindi. Nung matapos na yung kanyang ginawa, tsaka niya na sinabi, ang sinabi niya kay Tobit at kay Tobias, na ako'y sugo ng Diyos dahil kay kananaan para kay Sarah at kay Tobias. Nandun na ako sa tumutulong ako, kaya hindi ko nakikita, wala ako na kailan na ito ay nagbibigay ng mga babae. Narito ko para tulungan o kagalinong mga babae ay magkaroon ng pagkakita. So, sorry niya sinabi yun. Bahagi yun ang saan para maging maliwanag na ito sa kalutuhan ng isang pagkilos ng Diyos at patuloy sa pagbabago. Kaya maliwanag nito na kung saan yung rin sa aking mga padalangin ay ipapadalangin ng Diyos ng mga anghel para tulungan. Maaaring anghel na yun ang anghel katulad ng Arkanghel Rafael o maaaring
hindi ipinagyayabang at hindi natin kailangan ipagdarama. At nadusin natin, pag ingatan natin kung ang kaayaw ng Hesus Kristo, pag ingatan natin na huwag magyabang, at yung halimbawa na ibinigay niya rin babaeng bahay na nagbigay ng buo niya ng ikaw ng buhay. Yun ay nakikita nito. Ginawang bang namin kalimutan. Kasi kumisan, namin tinitingnan natin yung nakikita ng tao ay masyadong malaki yung impact na nakikita ng tao. Kaya sabi niya, bakit ang tao? Seryoso, tinitingnan natin yung impact kung anong nakikita ng Diyos. Well, nasa tao lang. Kung makikita nila yun. Pero ano yung impact na para sa isang tao? Wala kong pakitang sa'yo. I'm responsible to God. Hindi ako responsible sa inyo. Bahala ang Diyos sa akin kasi alam ko, yung pinipilos ko yan. Hindi ko kinakailangan ipakita sa'yo. Doon ako mag-record sa Diyos. Kaya yung magbuhos ka sa akin. Sometimes they give too much power sa sasabihin ng tao. Sa kumisan, nakakalimutan natin kung ano yung gusto sabihin ng Diyos sa atin. Maliwanag na sinabi niya sa atin, mag-ingat kayo na huwag tumulad sa kalusuban, pangalunin maglakad na may mahabang kasokosan. Pinamaliwanag. Alin, huwag kayong takot ang tao. Takot ang Diyos tayo. Kaya na pag-isa niyang journey, ginagawa niya kami. Takot ang Diyos. So, siguro po ay dalawang gamitin natin sa terminolohiya. Kontra doon sa takitang tao. Bahagi ro na kung saan ay nawa ay matugunan natin. Kaya kumisa, inuhubog ang ating tipunan. Hindi sa kaya sa takitang Diyos. Kasi kumisa ay may mga pagkakaroon na nakakakit ko ang bawal na rin. Yung iba sa kumisa na nangyari. Yung nagpapakaroon. Ano palilitan ng dahilan? Bakit ang tao? Hindi niya na nakita ng masama. Masama ang pumatay. No? Mas mabigat yung kanilang nakita na siya. Anong sasabihin ng tao? At marami pa kong ipapagulong siya. Pero yung ginagawin niya, kasanayan ng sinawamang sarili. Kung siya mahirap mo, mahirap mo kasi hindi na expectation ng tao. Kung ano yung nakikita ng tao. At kung isa, sabi natin, yung nakikita ng tao, ay yung tinatawag natin perspective, yun lang yung nakita mo. Hindi mo nakita yung pagbubuan. Kaya mo sa ibang ilan, yung nakita mo yung pagbubuan, ano yung nakikita ng tao doon sa binigay mo para? Dalawang puso ng madagal na sa pera. Ano ang pinapakita mo? Hindi mo dalawang puso. Ano yung pinapakita mo? Buo niyong kabuhayan mo. Nakikita ba yung tao? Hindi. Bahagi mo. So, yung pangbago, may nagbigay, bawal na nakikita ng mga tao. At sana, yun ang maging bahagi ng ating pagkilos.
masangoy tayo sa ngayon sa nakikita ng Diyos.